O ito, basahin ko na lang sa inyo. Duterte. Ito. Dito po ay, ayan. Ayan. Siya po yan, siya po. Kailan binalita to? September 1, 2022. Ayan, mga kababayan. No, siya po yun, si broadcaster Waldy Carbonell. So nakasulat dito, mga bossing, siya yan Duterte dared broadcaster Waldy Carbonell to a duel not the other way around. Ayan po, mga kababayan. Yan, di ba? So basahin natin dito. Saan ba banda yan? Claim, Waldy Carbonell, a broadcaster who was recently arrested for cyber libel, wants their former President Rodrigo Duterte to a duel. Rating false. Why we fact check? The claim can be found on the website Daily BNC. We are Pinoy also. This happened 2003 when Carbonell was in Davao to investigate the murder of Davao City-based journalist June Pala. Duterte was Davao City mayor back then. Carbonell was arrested on August 28 for 6 count of cyber libel filed by PDIGS. Ilocos Norte Mayor Eduardo Gilen. Carbonell bails was set to 72,000 for each count. This was also reported on the August 29. Radio commentator nabbed for cyber libel, which also mentioned Duterte 2003. Dare to Carbonell and then Mayor being no show in the duel. So, mga kababayan, duelo, no? Hindi nga daw po dumating, no? Si dating Pangulong Duterte do sa duelo. Pero etong si broadcaster Waldy Carbonell dumating, mga kababayan. Sabi ko, lalong magtitibay o lalong magiging parang totoo yung sinasabi ng mamamayang Pilipino na si dating Pangulong Duterte, ano lang yan, sasabihin niya yun pero hindi niya gagawin. Isa na din po yan, yung sa West Philippine Sea, mga kababayan. Kung natatandaan niyo po, mga bossing, tara, pumunta ako dyan. Mag-jet ski ako, tsaka iturok ko yung bandera ng Pilipinas. So sabi ko, hindi kaya ganun talaga ang dating Pangulo na talagang magbibitaw ng mga ganong words, ganong mga hamon, pero hindi naman dadating, hindi naman pupunta. Kaya biglang napaisip ako. Siguro basa ni Senator Antonio Trillanes itong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Unfortunately, nung time na talagang si dating Senador Trillanes nakikipaglaban. Kaso tayong iba, no? Talagang hindi natin siya pinapakinggan. Pero kung marirealize mo, mga bossing, yung mga nangyayari ngayon, yung mga sumasambulat ngayon, kagaya na lang po itong sa West Philippine Sea, na ang sinabi dati ni Pangulong Duterte, si Trillanes, binenta niyan sa mga incheck yung ating mga isla. Tingnan mo, pabalik-balik ng China yan. May secret yan, kumbaga may secret na meeting yan doon sa China. Kaso ang lumalabas po ngayon, mga kababayan, mismong nanggagaling na din po, mga bossing, no? Sa bibig. Isa na si Harry Roque. Siguro makakaltukan ng mga Duterte ito si dating spokesperson Harry Roque, mga kababayan. Ngayon po, ang lumalabas, mga kababayan, parang sila yung may gentleman's agreement. Sila yung sablay yung agreement, mga bossing. Yung tipo bang hindi fair para sa atin pero tinanggap nila. Bakit tinanggap, mga kababayan? Sabi daw po ni Maharlika, kasi ito lang yung way para hindi magkagera. Di parang pinamigay mo na lang din yan. Dahil ngayon, nandyan yung BRP Sierra Madre, pero doon sa agreement na yon, no? Na kumbaga wala kang pwedeng ibang ikilos kundi magdala ng pagkain at tubig. After that, wala na. Di parang pinalusaw nyo na lang yung BRP Sierra Madre at after nun, wala na. Mga kababayan,
lusaw na. Oh, hindi na kayo puwedeng maglagay ng panibagong barko diyan. Ano ibig sabihin nun mga bossing, 'no? Hindi na tayo puwedeng gumalaw sa West Philippine Sea. Ay wala na, kanila na. So, ngayon po, mga kababayan, unti-unti po ngayon tuloy nakikita ng taong bayan, 'no, na yung mga sinasabi, yung mga, um, talagang ipinapaalam sa'tin ni dating Senator Trillanes, eh, nagkakatotoo po ngayon, mga bossing, 'di ba? Nagkakatotoo po ngayon, mga boss. Kasi kaga kagaya na lang po yung ano, titindig ang dating pangulo sa West Philippine Sea, pero wala po, 'no? Hindi natin naramdaman at tapos ngayon naman po ang ating Vice Presidente gusto nating maringgan kung ano ba ang stand mo para dito sa ano, sa West Philippine Sea. No comment. Paano po 'yun mga boss, 'no? Paano po 'yun? Isa po sa ayaw natin sa mga pulitiko, mga kababayan, eh, yung, um, tipo bang 'pag hindi sila magkaalyado, eh, wala kang maririnig sa kanila. 'Pag hindi sila magkaalyado, eh, hindi sila tutulong. 'Yun po yung ayaw natin dahil, yung unity kaya nga po nag-ano 'yun, eh, talagang isinulong po mga kababayan, eh. Unity, magkaisa tayo. Hindi lang sa taong bayan, pati po doon sa mga ano, sa mga lider ng ating bansa. 'Pag mag-isa tayo ng ano, hangarin, paunladin ang ating bayan, madali, 'di ba? Pero kapagka hindi na tayo okey, hindi na tayo magkaalyado, eh, sagutin mo 'yan, bahala ka diyan, 'no? Eh, ikaw ang presidente, vice presidente lang ako. Hindi ba 'pag wala ka lang saka ako ano, eh, ganito, ganyan, saka lang ako kikilos, eh. Gano'n yung iisipin ng taong bayan, mga kababayan, 'di po ba? Kasama ako do'n boss, para sa UNITEAM. Ang kagandahan naman po 'no, eh, na kumbaga na-appreciate nung ng mga kakamping 'no, itong unity. Ngayon, ang nakikita po natin sa kanila, unang-una yung pagsuporta sa gobyerno ng Pilipinas, after nung eleksyon, eh, tapos na din yung pakikipagbangayan nila. So ngayon po mga kababayan, eh, nakasuporta po sila 'no, sa ating presidente. Eh, hindi naman po puwede yung, dahil, siniraan si PBBM niyang mga 'yan nung panahon ng eleksyon, eh, dapat hindi pagkatiwalaan 'yan. Kung saan po 'no, nakikita natin na mas pinapahalagahan po ang mga trabaho at ginagawa ng ating presidente. Siyempre kailangan po na ma-appreciate din natin sila mga kababayan, 'di ba? So, ang nakikita ko dito, yung 31,000,000 eto nasabi ko na, nabanggit ko na sa ibang mga vlogs natin. Yung 31,000,000 bawasan mo ng 8,000,000 yun. Malamang sa alamang yun yung mga DDS, mga bossing, 'no? Yun yung mga DDS. So ngayon, idagdag mo naman dito yung 14 or 15,000,000 mga kababayan, na nakikita natin na talagang, nakaka-appreciate ng trabaho ng pangulo. So 31,000,000 minus 8,000,000 is 23,000,000 plus 14,000,000, 37,000,000, 37 to 38,000,000, 'no, yung posible. Kaya mga kababayan, yung sinasabi nilang kubeta-kubeta o kubeta, malamang sa alamang 'yan mga boss, 'no? Malamang sa alamang po 'yan mga boss, pagsapit ng 8:00 ng umaga, tipon-tipon, sisigaw ng 9:00 ng umaga, bumaba ka na diyan Bongbong Marcos, lalakad ng kaunti, mare-realize nila 11:00 na wala silang nakukuhang suporta sa taong bayan, 'no? Kung sakali lang magkatuloy tapos 12:00 uwian na 'yan. Ga uwian na po yang iilang piraso na 'yan, gano'n lang po 'yung nakikita ko, 'no?